Kaya feel na talaga natin ng summer. Ang init pero masarap ang hangin, ano? Diba? Nakakatuwa yung sun na yan. Lakas maka-happy, diba? Oo, We're like nga. so happy. So, happy morning sa mga misis na nanonood dyan sa ibang bansa via Kapatid TV5! Yes, ako naman talagang F na F ko ang bago nating Happy Place. Oo, F ganda. na F mo F na talaga. F, yes, I love it. And dahil it's officially summer, mas makakasama na natin ang ating mga bagets sa bahay. Kaya ako naman, nag-prepare ng mga summer fun bonding activities with my kids. Abangan niyo yan. Ay, yan. Ako naman, may isi-share ako sa inyo kung paano gumawa ng ice candy using fruits. O, Uy, di ba? healthy. Masarap na. Correct. Healthy pa. Aba, healthy yan pala ang peg. Speaking of healthy-healthyhan, ito namang ipapakilala ko sa inyo is yung peg niya is may pagka-Arnold Schwarzenegger. Di ba bato yung katawan? Oo, grabe. Oh my gosh. Ay, nako mga girls. Sobra siya, alam mo, grabe. parang sobrang exciting yung mga kwento ninyo. And I'm Oo. sure yung mga misis na nanonood dyan is super excited na rin. Yes. At dahil summer na, ibig sabihin, wala nang pasok mga kids, di ba? Ang saya-saya ng mga kids. Yes! So mga misis, it's time to sit back, relax, and have fun! Tama. At syempre, deserve natin yung mga misis at mga mommies. Kaya umpisa na natin ang Happy Morning! Yes! Dito lang yan sa official Happy Place ng mga misis ngayong summer. Ito ang Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, ang kids at baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, ang saya-saya. Happy life, ang saya-saya. Happy, happy, a happy morning to you. Mga misis, sa panahon na puro mga gadgets o kaya mga tablets ang inaasikaso ng ating mga anak, kailangan naman makaisip tayo ng paraan para mas maging fun and interactive ang mga activities nila. Siyempre, kailangan kasama kayo. Meron akong mga ituturo sa inyo mga kakaibang activities na sigurado akong magugustuhan ninyo. Hi! Andito po tayo ngayon sa aming playroom and kasama ko si Nick and Kayla. Say hi, guys! Gagawa kami ng snowman gamit ang hair conditioner and baking soda. Are you ready? Okay, let's do it! Okay, so lalagay na natin yung conditioner and baking soda. Are you supposed to eat this? No. Hahaluin lang natin siya ganito. Paalala lang po, hindi po ito pwedeng kainin. Lalong-lalo na kung ang mga anak ninyo ay kasing edad ni Kayla, 3 years old pababa, dapat po atin silang gabayan. Pag napapansin nyo na pwede na kayo mag-form ng shape, ibig sabihin okay na yung ating mixture. At this point, pwede kayo maglagay ng konting food color. Food color para kung gusto nyo lang na may konting kulay yung inyong snow. Pero pwede rin naman wala. Pwede all white na lang. Maganda po tong exercise na to kasi natututo po yung mga bata na maging creative. So halimbawa, yan, si Mick, nakakagawa po siya ng mga iba't ibang hugis. At the same time, naamoy nila at nararamdaman kung ano yung pakiramdam nitong baking soda. Oh, get na the arms. So kumuha lang po kami ng mga kahoy. Nakakatuwa kasi nakaka-discover ako ng mga ganitong activities na maganda rin siya pang science project. Ang pangalawang gagawin naman natin ay colored foam. So ang mga kakailanganin, cornstarch, food coloring, and shaving cream or shaving foam. So maglalagay lang tayo ng shaving cream. So kung gaano kadami yung shaving cream, ganun din kadami yung ating cornstarch. Lalagyan natin ng konting food coloring. So, ito gagamit ako ng yellow. So, hahaluin lang natin siya. Kayla spray. Favorite nila yung gamitin yung mga kamay nila eh. They love to use their hands sa pag-explore. Ay, ganito pala yung feeling ng malamig. Malambot siya. Sticky siya, ganyan. And through that, nasa-stimulate yung brain nila. Kayla, what color is that? Green. Green. So, magandang pagkakataon din to, hindi lang para makapag-bonding, to get messy with our kids,
pero para maturuan din sila sa mga iba't ibang kulay. So, ang learning, hindi naman kailangan yan yung parating nagbabasa o kailangan laging nasa study table. Learning is ma-apply natin sa lahat ng bagay, especially through play, katulad ng ginagawa namin ngayon. Ang third activity na gagawin po natin today is yung ating homemade slime. Ito po yung slime. Yan. Magiging ganyan yung itsura niyan. Ito po ay maganda para mapaglaruan ng mga bata. Magandang exercise din sa kanilang mga paningin at mata. Yung tinatawag natin na tactile stimulation. Kasi lumalabas yung creativity ng mga bata. At the same time, kahit messy, makalat, natututo po sila about science, sa ano pang pwedeng mangyari sa mga dalawang bagay na pinaghalo, ano yung mangyayari doon. Ang kailangan po natin, 4 na kutsara ng detergent powder, 1 cup water, 1/2 cup water, isang malaking bote ng glue, food coloring. So una ilalagay po natin lahat ng laman ng glue sa bowl. Okay, it's your turn. Okay, good girl. Ilalagay na natin yung 1/2 cup ng water. Here, Kayla, this. Oh, you mix it. Okay, so i-mix natin yung glue with the water. At lalagay na tayo ng food coloring. Gently lang. There. Okay. Tapos ilalagay na natin yung ating 1 cup water sa ating detergent. So, dapat yung inyong detergent powder matunaw ng husto. At ibubuhos na natin itong glue mixture with water and food coloring dito. Yan. So, haluin mabuti. Slowly, ha? Slowly. Kahit naglalaro, napapractice din natin yung bilang mommies, kailangan natin silang idisiplina. Talagang subukan kayo ng pasensya. Pasensya nila, pasensya mo din. Pero, at the end of the day, maganda is mag-enjoy kayong dalawa. Okay, so makikita nyo, habang hinahalo nyo, ayun na siya, yung ating slime. So, yung buo-buo, yan na po yung ating slime. Paalala lang po sa mga nanay, katulad po ni Kayla, si Kayla ay 3 years old po lamang, hindi po natin silang pwedeng iwanan mag-isa na naglalaro ng mga bagay na ganito dahil baka makain nila. Dahil ito po ay sabon at lahat po ng mga ginawa natin kanina ay hindi po pwedeng kainin. So hanggang ganito lang, laro-laro. He's going to ice skatings again. And then, he saw the elephant. Look at that. Let's make pizza. O, put the toppings. Where's the toppings? Toppings. Toppings. Where's the cheese? Lagyan natin ng cheese. Ang bawat oras kasama ang ating mga anak ay mahalaga. Kaya make every second count. Gawing productive ang inyong oras kasama nila. Sa mga simpleng activities na to, magiging ibang level na ang bonding ninyo. Okay, let's make ice cream. Sabi ng asawa ko kasing hot ko daw ang summer. Kaya naman mga mami, tuturuan ko kayo ng do-it-yourself pampalamig na siguradong pasok sa panglasa ni baby at patok sa budget nating mga mami. Sabi ng asawa ko kasing hot ko daw ang summer. Kaya naman mga mami, tuturuan ko kayo ng do-it-yourself pampalamig na siguradong pasok sa panglasa ni baby at patok sa budget nating mga mami. Mga mami, tuturuan ko kayo gumawa ng kakaibang ice candy. Ang kailangan nyo lang ay gummy bears, soft drinks, and syempre, plastic ng ice candy. So, kukuha na kayo ng plastic ng ice candy, maglalagay kayo ng gummy bear sa loob. Ilalagay nyo lang yung gummy bear sa loob ng plastic. Dapat malinis yung kamay nyo, no? Kasi kakamayin nyo na yan. Iba-ibang color. Para kaakit-akit. And then, lalagyan natin ng soft drinks. Okay. Tapos, syempre, itatali natin. Naalala ko dati nung bata ako, tinutulungan ko yung lola ko gumawa ng ice candy. Diba?
Yan, isa lang. Tapos, syempre, ilalagay natin sa freezer para tumigas. Kung gusto nyo naman ng popsicle, bibili lang kayo ng ganito. Yung lalagyan sa supermarket, mura na lang to. So, maglalagay kayo ng mga leftover nyo na ng mga fruits. Yung akala nyo nabubulok na, pero pwede pa palang makinabangan yan, ha. So, yan, tanggalin nyo lang yung balat. Tapos, ilagay nyo dito. O, una muna, kunyari, strawberry flavor muna. Tapos, sa kabila naman, pwedeng apple. Yan. Pwede nyo pa itong mas maliliit pa, ha. Pwede nyo pang hiwain siya ng mas maliliit. Lagyan nyo lang ng water. Kung gusto nyo naman na matamis, pwede nyo lagyan ng sugar syrup. Yes. O, diba? Akalain nyo yan, kayang-kaya nyo pala gumawa ng popsicle sa bahay lang. O, ha? So, ito na. Takpan nyo na siya. Tapos, ilalagay na natin sa freezer. Kung meron naman kayong mga paubos na palaman sa bahay at gusto nyo itong masimot, aba, huwag nyo muna talagang itatapon yan. Tama yan, simutin nyo, no? Kasi, katulad nito, yung peanut butter, pwede nyo lagyan to ng ice cream na vanilla flavor. So, ito yung ice cream ko. Lalagyan natin sa loob. This is so yummy. Pwede nyo rin gamitin yung mga chocolate spread. Yan, yung mga cheese spread. Pwede yan. So, pwede rin mga strawberry jam, guava, kung anong gusto nyong flavor. O, ayan. So, pagtas haluin, isasara lang. Tenen! Ice cream in a jar! Sarap! O, diba? Enjoy na enjoy si Kalel sa pagkain nito. Say yummy! Yes! Maraming refreshing food for the summer ang pwede nating gawin, mga misis. Abangan nyo ang iba pang summer sarap sa mga susunod na episode. Stay cool! Everything started from my husband. Siya talaga yung nag-ano sa akin sa yung sumama sa gym. And after that, parang naging lifestyle ko siya. Became a passion. Sabi ko, gusto ko to. Ito na talaga to. Naglalaki ang triceps, biceps, at super firm the muscles. Pruweba ng kakaibang tatag at lakas. Siya si Luzviminda McClinton, or mas kilala bilang Mama Luz. Ang first ever Pinay World Champion sa bodybuilding. Nung nalaman ko na yung interviewin ko si Mama Luz, sobrang na-excite ako kasi syempre nakasama ko siya sa Amazing Race eh. And kasundo ko talaga yan kasi nga loka-loka, parehas kaming loka-loka. So, nag-enjoy ako and na-excite ako. Syempre, excited din ako malaman kung paano ba siya as a mom. Ang 34 years old na si Mama Luz ay may hawak na 3 world titles sa figure bodybuilding. Proudly Pinay talaga. Kaya naman sa usapang palakasan, wala siyang uurungan. Kaya niyang magbuhat ng 50 kilong weights, makipagbunong braso, at makipaghilahan sa 3 tao. Pero sa likod ng malaking katawan, nagtatago ay isang simpleng ina at mapagmahal na asawa. Ayan, Mama Luz, sobrang thank you dahil pinaunlakan mo kami sa di ba? Dito sa iyong More than welcome here. sa bahay mo. Anyways, grabe napansin ko lang, sobrang dami mong mga awards, ba tawag dyan? Or trophies, or plaque, ano ba tawag mo sa mga yan? Mga medalya. Mga medalya. Kung pwede ko nga lang ibenta, bibenta ko yun. Para kumita ko hindi ng mo pwedeng pera. ibenta. Oo. Han, can I sell this? Sure, ganun eh. No? So, ano, ikwento mo naman sa amin kung saan ba nang nagsimula yung mga ganyang mga medals na yan, mga trophy na yan, at kung paano ka nag-start as a bodybuilder. Figure bodybuilding. Figure bodybuilder. Yeah, because kailangan sexy ka pa rin, may muscles ka, pero kailangan sexy ka pa rin, proportion yung muscles. Well, everything started from my husband. Siya talaga yung nag-ano sa akin sa yung sumama sa gym. He taught me how to swim, how to run. And after that, parang naging lifestyle ko siya. Became a passion. Sabi ko, gusto ko to. Ito na talaga to. Taong 2003 nang magsimulang magpunta sa gym si Mama Luz. Itinuloy-tuloy na niya ito at nagsimulang sumali sa mga local at international competition.
Gaano kahirap yung mga pagkain? Na-deprive ako sa pagkain na walang mantika, walang salt. Kaya lang ganun talaga eh. Kailangan mo yung ma-achieve yung ganung katawan, the certain physique to be a figure bodybuilder, to be look competitive on stage. Feeling ko nagkakaroon ka talaga ng disiplina, no? Extreme discipline. Training bahay lang talaga. I have to be able to hit every muscle parts in a week. Sino ba si Mama Luz dati? Dati ka na bang may muscle? O Wala. Normal na bata, lumaki sa kalye. Yan mo na, street role, di ba? Naggogoto ako, nagmamami ako. Nakatapos naman ako ng kuleyo sa pag-waitress. Lahat na pinasok ko ng trabaho para makatapos ng BSHRM. It took me 7 years. Grabe. Di ba, it's supposed to be 4 years. Natapos din, sa awa ng Diyos. We can always do something na to make a progress. Yes. Mahirap maging mahirap, but we can change our life for better. Yun ang laging prinsipyo ko eh. Because of bodybuilding, I was able to represent myself. Not only yourself, Hindi, but to boost my confidence. Hindi lang yun eh. Not just to be able to represent myself, but to represent the whole Philippines Yes. into international stage. Diba? Di mo Sabi ko, ina-expect yun? Hindi, feeling ko ang ganda ko, diba? Diba? Parang sabi ko, nanalo ko, sabi ko, okay to ah. Wala naman akong ginawa, ganun ako. Alam mo yung tipong prejudging pala, split ka ng kagad. Alam mo yung tipong clockwise lang na ganun ang Oo, dapat. yung ganyan-ganyan lang. Ganun-ganun lang. O, tapos? Ako hindi, sabay split. Alam mo, Nagugulat sila lahat. Sabi ng mga judges, I'll just do it. Hindi naman namin sinabi yun Kasi lahat sila maganda. They're all tall and beautiful. Diba? Sino ba naman ako? Lagi ako nasa huli. Ako lagi yung pinakamaliit. Pag hindi ako gumawa ng eksena, wala na, nga. More than being a bodybuilder, isang hands-on mom si Mama Luz sa kanyang 16-year-old daughter na si Jamie. Kamusta naman ba ikaw as a nanay? Siyempre, di ba, Alam mo, hindi ako nanay eh. Best friend kami. She's very independent. that's Hindi ko siya kailangang gawa ng pagkain o ipagligpit ng kama o take a shower. Minsan nga, siya pa nag-aalaga sa akin, ma, breakfast na. Pero dahil tinuruan mo siya nung bata ka, Oo, napalaki mo siya oo. ng maayos. Oo, bata pa siya, alam niya lumaki kami sa wala. So, alam niya, she learned. I'm very proud of her kasi, alam mo yon, talagang matalino, tapos talagang masipag siya. May pangarap siyang katulad ko rin. Siyempre, di ba, pag sinabi na ng Mama Luz, strong. Ganun kagad yung first impression sa'yo, di ba? Ano ka ba talaga? Hindi ko pwedeng ma-blame yung tao kung yung ganun tingin nila sa akin. Pero sabihin ko sa'yo, si Mama Luz, bulak lang to. Madali ako maawa, madali maanong puso ko sa mga bata. Mother ako, asawa, may anak, may mga kapatid, kaibigan. Mga misis, syempre nakasama ko to sa Amazing Race. Grabe, sobrang kulit, sobrang kalog nito. Ayan o, smiling face siya. So yun naman yung nagustuhan namin sa'yo talaga. Tingin lang nila yon. Teka, ano ang weakness mo? Weakness ko. Pag kininila ka na ni Habi. Weakness ko, yung husband ko. And speaking of husband, married for 13 years na kasi siya sa kanyang American husband. Hello, Mr. Larrick? Larrick. How are you? Hi, I'm kinda nervous right now because, you know, I have to practice my English. But, you know, my accent is not that good. Oh, di ba naging ganun kagad eh, no? Nagkakilala si Mama Luz at Lyric sa Kuwait noong 2003. Waiter si Mama Luz at isang environment specialist naman si Lyric. Una sila nagkita sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Mama Luz. And then I asked her for dinner, and she said no. And then I asked her for dinner again another time, and she said no. Oh my God. For about 8 months, she said no. Diba? Pili ko, ganda ng mukha, diba? Oh my gosh, diba? 8 months! Hindi ako maganda, ha? Pero hanggang haba ng hair ko, diba? After 3 times kami lumabas, kasal na kami. Sumama na ako sa kanya. Kami na yung passport, tara, kasal na tayo. Parang alam yung tipo ko nagkatinginan. Tara, let's go get married. But at Parang least you know ganun. that- I knew in the very beginning talaga how sincere he was. Kasi imagine mo naman, di ba, almost a year niya akong niligawan. Haba ng hair. Happy wife talaga itong si Mama Luz. Hindi lang kasi siya nakahanap ng partner in life, nakahanap pa siya ng father para kay Jamie. Jamie, she's my daughter. I mean, Yeah. we've raised her. It doesn't matter if you have a child that's yours or blood child. It's about someone that you could be part of a life, and that you know that you have somebody there that loves you and that respects you. Saka makita ng ganyan, di ba? Tinanggap ang aking anakis. Dahil sa ibang bansa nagtatrabaho ang hobby ni Mama Luz. Being together every day or being apart, a long-distance relationship is all about trust.
Yes. It's all about trust. For the past 13 years, di ba, long distance relationship lang talaga sila. Eh ako parang hindi ko yata kaya yun. But I salute their relationship na for 13 years na survive nila yon. Thank you for sharing your life to us, to all the mommies out there. I know, mami, marami kayong natutunan sa kanila. And grabe, kahit nagdugo yung ilong ko dito, sobrang nag-enjoy ako. Sobrang nag-enjoy ako. Thank you, babe. Thank you so much. Thank you so Thank you, much. dear. I miss this girl. Thank you, our office. Mga misis, nabitin ba kayo? Don't worry, kasi umpisa pa lang yan ang ating summer special. Kaya stay happy and keep smiling dahil ito ang official happy place natin ngayong summer morning. Bukas ulit, mga misis, maki-hangout ulit kayo sa amin. Kwentuhan pa tayo more! At dahil dyan, mas masaya talaga ang morning pag tayo ang magkakabanding. Ito ang ultimate happy place para Happy wife, happy life! tayo mga misis, di kasi talaga tayo maasikaso sa ating mga mister. Talagang pinagsisilbihan natin sila para ma-relax. Ngayong umaga, meron tayo isang misis na namumroblema dahil hindi yata nagugustuhan yung mga iniluluto niyang pagkain. Pagdating sa galing sa musika, world class talaga ang mga Pinoy. Sa Hong Kong Disneyland naman, namamayagpag din ang galing ng mga Pinoy. Kilalanin natin back-to-back ang mga Pinoy Pride musical artists na sina Rocky Vega at Ronnie Fortich. I'm now working in Hong Kong Disneyland for the past 5 years, and it's a great honor, and I'm very humbled to represent our country, the Philippines, in the international scene.